Son of God and living Word, Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace, Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful
holy. You are so holy, holy, holy. You are so holy, faithful. You're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto nyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. See me through the eyes of love. Hold me in your mighty arms, engrave in your heart. Make me know all your ways, and every time when I think of you, my guilt and shame melted all away. Love heals my soul. When you said it is done, Jesus, miracles of love, miracles of love. I found the answer only through the Son of God. As His blood was shed for me, I am forever free. Nothing can separate your love and me. See me through the eyes of love. Hold me in your mighty arms, engraved in your heart. Make me know all your ways, and every time when I think of you, my guilt and shame melted all away. Love heals my soul. When you said it is done, Jesus, miracles of love, miracles of love. I found the answer only through the Son of God.
Amen. Praise the Lord. Talaga naman po. Salamat sa Diyos na patuloy na bumabago sa buhay. Salamat talaga sa buhay ng mga tumutugon. Kasi talagang kung wala talaga pong partisipasyon ng pagtugon, kahit ano pong gawa natin na makatao, kulang po talaga. Kapos po talaga kasi ang Espiritu ng Diyos ay bukas lang talaga doon sa mga nananalig sa Kanya. Kaya talaga pong pag talagang nagtiwala tayo sa Panginoon, tapat siya sa Kanyang mga salita. At hindi ito magkakabula at talagang sadya po na matutupad ang pangarap niya sa buhay natin. Kasi 'di ba sabi ng Proverbs 19:21 na maraming binabalak, iniisip ang tao, ngunit ang purpose niya ang magpiprevail. Purpose niya pa rin ang talagang masusunod. Kaya nga may kita nyo po, taong nagbabalak, taong nag-iisip, sabi ng Proverbs 19 verse 6, taong nag-iisip, taong nagbabalak, ngunit ang Diyos ang nagpapatagumpay. O, saan ka pa niyan? No, Proverbs 19 yata yun o Proverbs 16. So, doon mo maintindihan mo mga kapatid na ang Diyos po talaga na kapag mangarap yan sa iyo, kung gano'n naman din lang ang pangarap sa iyo na kapag ikaw ay nanalig sa Kanya, kaya nga yun ang Proverbs 16 eh. Kapag ikaw ay nanalig sa Kanya, kaya nga ang plano ng tao ay nasa puso. Tao nag-iisip. Tao ang nagbabalak. Oo, pero ang Diyos ang siyang tumutupad at nagsasagot sa lahat ng yan ng iyong mga labi. Yan ang sinasabi ng Proverbs 16 verse 1. Sa verse 9, kung iyong mababantayan mga kapatid, the mind of man plans his way, but the Lord directs his steps. Ang Diyos ang nagdadirect ng kanyang steps. Now, mga kapatid, talagang lalapit tayo sa Panginoon. Lapit tayo. Huwag tayo pong mag-atubili. Kasi sabi niya yan eh, sa Hebrew, 'di ba? Na 4:16 na ang sabi niya, ang sino mang lalapit sa akin ay huwag mag-atubili. Kasi sa panahon na ito'y ating kailangan, ito'y ay ating masusumpungan. Yan po ang binabanggit niya sa kanyang mga salita. Let us draw near, no? Draw near with confidence to the throne of grace so that we may receive mercy and find grace to help, not find grace to help in time of need. Sa panahon na ito'y kailangan natin, ang Diyos po talaga, andyan tumutugon. Andyan ho talaga. May mga bagay lang siguro tingin mo kaya hindi tinutugon kasi ang Diyos naman ang nagkwa-qualified eh. Siya naman talaga ang nagkwa-qualified at the end of the day. Kahit ano pa ang mga ginagawa natin, kung hindi po qualified sa Kanya, mas may alam siya kung anong ikabubuti natin. Kaya tayo po'y manalangin, lumapit sa Panginoon, ituloy ang series na ito tungkol sa tawag sa pagpupursige toward perfection. No? Pagpupursige toward perfection. Let us go on to perfection. Let us go now, press on to maturity. Now, mga kapatid, pag sinabing maturity, talagang ay meron talaga tayo pong intentional na pakikinig, intentional na paglapit, intentional na pagpapakumbaba, intentional lahat yan. Talagang didesisyonan mo yan. Kasi hearing God is our choice. Hearing God come from our decision. Talagang manalig tayo. Tayong lumapit. Panginoon, sa oras na ito, salamat po. Salamat po sa isang napakayaman mong pagpapala sa buhay namin. Salamat po, Lord, dahil di mo kami pinabayaan, di mo kami, Panginoon, iniiwanan. Lord, sadya pong sa piling mo, meron po kaming pag-asa. Sa piling mo, Panginoon, meron po kaming buhay, Panginoon. Sa piling mo, meron po kaming lakas. Kaya Lord, we pray, Panginoon. We pray na makilala ka namin, Lord. Maranasan ka namin, Panginoon. Ang makilala ka, Lord, ang pinaka-great reward.
Lord, hallelujah. Ang maranasan ka, Lord, ang pinakamatinding biyaya sa mga buhay namin. Kaya Lord, hallelujah, patuloy kang magpakilala sa amin. Makita ka namin, maranasan ka namin ang pinakamataas na karanasan sa buhay. Kaya Lord, we pray na bigyan mo kami ng wisdom, knowledge, and understanding. Malaman namin ang tibok ng puso mo para sa amin. Purihin ka, Lord, at luwalhatiin. In Jesus' name. Amen at amen. Now, mga kapatid, talaga pong ang Diyos ay mabuti, di ba? Ang Diyos ay mabuti, Diyos ay mahabagin. Kung iyong mababantayan doon sa ating mga pinagninilayan, napag-usapan natin po itong divine suffering na ito. Itong divine suffering na ito yung baptism of suffering na ito, na hindi pala ang suffering ay para malugi ka, kundi ang suffering na ito ay isang klase ng suffering na kung saan isang process talaga. Isang process talaga. Kaya kung maalala niyo po na ang Panginoong Hesus, diba, na yung baptism na ito, na tinatawag na baptism, ay talagang makikita niyo po na grabe ang pagpapakilala ang Panginoon sa kanyang sarili sa atin. Grabe po talaga. Kaya makikita niyo po yung pagpapakilala niya, hindi po siya talaga nakukuha sa overnight. Hindi po siya nakukuha kasi matitindi po na gusto niyang mayroon po talaga tayong participation bilang kanyang katawan. Bilang kanyang kumakatawan ngayon sa lupa. No? Bilang kumakatawan ngayon sa lupa, bilang kanyang instrumento, bilang kanyang channel, bilang kanyang kahapon, pag pinag-usapan na natin yan. Kaya nga, tanong ko nga kahapon, why did Paul go through all that? Yung sa 2 Corinthians chapter 11, verse 23 to 28. Ba't si Paul kailangan niyang danasin yan? Ano ba ang kanyang mapapala doon? Sa atin minsan, bakit ba ako magpakahirap sa mga taong yan? Wala naman akong mapapala dyan. Mga kapatid, kaya may kita niyo po, di po talaga maaalis ang salitang paglilingkod ay is all about building lives. The greatest and the highest investment ay serving the people of God. Ang magbuo ng buhay, ang magligtas ng buhay, ang may pakialam tayo sa buhay. Kaya nga, we value life. Yung mag-value ka ng buhay. Alam niyo po, ang buhay hindi lang puro pakabig. Ang buhay hindi po yan. Kulang po yan. Kaya maraming tao ngayon na kinakapo sa buhay kasi pinutol nila yung cycle. Naakala nila di na kailangan puro ginawa. Okay na ako, basta sa inyo wala akong pakialam. Kala mo yung okay ay okay na? Yun ang yun ang bangungot. Kasi di mo alam na kailangan natin ang isa't isa. Kasi ang totoong church ay fitted together. Ang totoong church ay building one another. Ang totoong church ay growing one another. Hindi po yan organization. Iyan ay relationship. Iyan ay tinatawag na living testimony tayo. Nagiging living proof tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya nga po mga kapatid, na pwede naman siyang magkaroon ng komportabling buhay si Pablo. Pwede naman magkaroon ng komportabling buhay siya. Pero bakit pa kailangan niya? Mayroon naman siyang skill na gumawa ng tent ng pagkakakitaan. Pero mga kapatid, kung bakit ginagawa niya yun, the only reason na kanyang ginagawa sa panawagan natin sa Panginoon at yung panawagan niya sa kanyang buhay, ang kanyang pangunawa sa ministry ay he was called to suffer for Jesus. Bakit? That others may reap the result of his sacrifice. Yan po yung calling na yan. At saan yan nakasulat? Sa 2 Corinthians 12:15. Yan po ang nasabi, at ikaliligaya kong gugulin ang lahat, pati ang aking sarili, upang kayo'y mabuhay. Gugulin ang lahat, parang pusong magulang ito eh. Na ang magulang, handa talagang makalimot sa sarili, mailagay lang sa tamang kalalagayan ang kanyang mga anak.
Di ba? Kaya nga sinasabi ni Paul, kaya sabi ni Paul sa mga taong taga-Corinthians sa 1 Corinthians chapter 4, na ang tawag niya sa mga taga-Corinthians ay beloved children. No? Beloved children. Ito sa 2 Corinthians chapter 12, kung bakit siya nag-suffer for Jesus, that others may reap the result. That others may enjoy the blessing of God. Siya ba ay another na tagapagligtas? Hindi po. Hindi po. Siya ay sabi ng Romans 15:18 na I will not presume to speak of anything except what Christ has accomplished through me. Hindi ako mangangahas na akong magsalita ng anumang bagay. Hindi ko ipangangahas yan maliban sa ginawa ng Panginoon sa akin sa buhay, na matapos ito, magampanan ko ito sa pamamagitan ng nilagay na grasya niya sa akin. Kaya sabi niya sa Ephesians 3:2, this grace or stewardship of grace of God has been given to me for you. Meron talagang breath out. Meron pong pagbabahagi, may pagbibigay, kasi pag puro ka pakabig, di ka nagbibigay. Mga kapatid, lahat ng puro pakabig namamatay ng maaga. Nawawalan po talaga. Subukan mong puro ka inhale. Sige nga. O, subukan mo lang. Huwag kang mag-exhale. O, ang buhay na puro kabig, ang buhay na puro ka naghahanap para ikaw mabuhay, di ka bumubuhay ng iba, kulang po yan. Gaya ng mensahe na to, binubuhay ka. Gaya ng mensahe na to, binibigyan ka ng lakas upang magpalakas. O, kaya nga, ano ang iyong return kung mayroon kang attitude of gratitude? Ito yung isang klase ng baptism. Ang akala lang kasi natin, yung baptism na ating alam noon, yun lang ang tubig, ilubog ka lang, full stop, all the way, full stop. No, 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 no. Yan ang hindi mo alam. Na ngayon, kailangan mo tong malaman. Na kailangan mo tong maintindihan. Na, kumbaga, si Paul ay nagpatuloy talaga na in all these things, no, sabi ni Paul, he would gladly spend for souls. Na talagang mahal, pinagsisikapan niya, ikinagagalak niya, ikinaliligaya niya, kung gugugulin ko ang lahat, pati ang aking sarili, upang kayo'y mabuhay. Grabe ang pananaw na ganyan. Alam mo, ito ang nawala sa totoong body of Christ. Ito ang nawaglit. Ito ang nakaligtaan. Kasi ang lahat minsan, nagamit na lang, di man lahat, ang mahalos minsan, na ginagamit ang reliyon sa kaniyang sariling kapakanan. Sa kaniyang sariling pangitain. Para sila lang ang mabless, pero hindi para mabless ang iba. O para sila lang ang makakilala sa Diyos, hindi naman nila ipinapakilala ang Diyos na nakilala nila. Kaya nga po, mga kapatid, kaya nga, Paul loves to do it abundantly. No? Kaya kung madagdagan ang pagmamahal ko sa inyo, dapat bang babawasan ang pagmamahal ninyo sa akin? Ito po yung breath out. Ito po yung ibig niyang sabihin, binubuhay ko kayo, dapat bang mabawasan ding buhayin niyo ako? Kumbaga, dinidiligan ko ang puno, dinidiligan ko ang tanim. Ang tanim din nagbibigay sa kanya ng balik ng bunga. Ba't ka magtatanim ng okra na isang araw, wala kang pakinabang? Ba't ka nagtatanim ng talong na isang araw, di ka bubuhayin ng iyong talong? Bakit ka magtatanim isang araw ng puno ng kalamansi na isang araw, hindi ka naman bibigyan ng vitamin C? Ba't ka magtatanim ng lemon na isang araw, yung lemon na inaalagaan mo, di naman nagbibigay sa'yo ng bunga? Mga kapatid, yan ang totoong cycle. At ang ikaliligaya kong gugugulin ang lahat, pati ang aking sarili, upang kayo'y mabuhay. Ibiniisip niya, kayo'y mabuhay. Kayo'y mabuhay.
kayo'y mabuhay. Sa mensahe ng DLS, kayo'y bubuhayin ng Diyos. Kayo ay kanyang kalingain. Ikaw na wala ng pag-asa. Ikaw na wala ng, di mo na alam ano ang iyong gagawin. Isang araw binuksan mo ang DLS. Isang araw nabuksan mo ang programang ito at bigla kang kinausap ng Diyos. Bigla kang nabuhayan. Di ba yan ang salita ng Diyos? Yan po yan. Oh. Nakainom ka ng iisang spiritual drink and that drink from that stone and that stone is Jesus Christ, was Jesus. Kaya nga ito po yung stone, the living stone, the chief cornerstone. Kaya nga tayo mga kapatid, ang buhay na bato sa ating panahon, we are the living stone, the royal priesthood, the chosen generation, at maraming makakainom ng buhay na tubig ng buhay na dumadaloy sa buhay natin at maraming naaayos, maraming nasisinop. Sa mga nananalig ang nasisinop. Sa mga nananalig na sinop. Sa mga nananampalataya na ayos. Yung sa mga nananalig. Pero sa mga di nananalig, bangungot sa kanila to. Sa mga di mananampalataya, cross sa kanila yan. Pero sa mga mananampalataya, buhay sa kanila ito. Pagpapala sa kanila ito. Kaya nga si Paul, bakit niya ginagawa ito? Kasi si Paul naintindihan niya ang ministry. Naintindihan niya ang isang mataas na paglilingkod na hindi siya gumagawa ng bagay na ginagawa niya na hindi niya aanihin bukas. Wala kang gagawin sa buhay na to na di mo aanihin bukas. Walang paglilingkod na isang araw na sa iyong paglilingkod na di mo aanihin bukas. Kaya ang pinakamataas na maglingkod ay maglingkod ng magbuo ng buhay. Maglingkod na magsinop ng buhay. Ilan na mga buhay na nakapaligid sa iyo, na dahil sa iyo, nang makilala si Kristo, ay naporma ang buhay nila ng maayos. I challenge you, ilan? Sa other way around naman, ilan din ang mga buhay na nakapaligid sa iyo na nawasak din dahil sa iyo. Kaya buhay at kamatayan nakasalalay na dumadaloy sa buhay mo. Pagpapala at sumpa nakasalalay sa dumadaloy sa buhay mo. Kaya nga kung makilala mo ang Panginoong Hesus, naintindihan ni Apostol Pablo na hindi po siya nagpapagal at sumusuntok sa hangin, na hindi isang araw na ang kanyang mga tiisin, na ang kanyang pinuhunang presyo sa buhay ng iba ay hindi niya tatanggapin ito ng napakagandang regalo mula sa Diyos at reward na galing sa Diyos. Ito yung minister na you need to pay the price. You need to pay the price. Kaya nga sabi nga, pag sinabing pay the price, sinasabi ni Pablo, lagi kong bit-bit. Sabi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 10, lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus. Always carrying about in the body the dying of Jesus, so that the life of Jesus also may be manifested in our body. Upang ang buhay ni Kristo Jesus ay talagang makita ng marami. Lalo na sa mga taong di pa kilala ang Panginoon. Paano nila makilala ang Panginoon kung ikaw hindi ka mabuting channel o manifestation of His love? Kaya dahil doon sa goodness, sinners leads to repentance. Sabi ng Romans 4, through goodness, sinners leads to repentance. Through good works, maraming taong mabubuhay na lumalapit sa Diyos. Yung iyong mabubuting at kawang gawa, maraming nagpapasalamat sa Diyos.
Pero sa context mo na gumagawa niyan, di rin ba dahil lagi mong dala ang cross? Alam mo, ang cross sa ating panahon ay hindi po cross para mamatay ka, kundi yung cross sa ating panahon ay cross na dala-dala mo para mabuhay ka. Kasi may namatay na para sa'yo. At ang namatay para sa'yo, ang dahilan kung bakit siya namatay para sa'yo, para mabuhay ka. At walang iba, kundi si Kristo Jesus. Sabi niya sa John 16:33, meron kayong kapigatian, meron talagang pagtitiis. Meron kayong tribulation, meron talagang tribulation. Si Jesus nagsabi niyan, meron kayo. At napag-usapan din natin ng mga nakaraang series na wala pong mga lingkod na sumusunod sa kanyang Panginoon na yung ginawa sa kanilang Panginoon na hindi rin gagawin sa kanila. Pagtitiis yan. Kaya kahapon, napag-usapan natin na si Pablo, ang malaki pa niyang ikinadadagdag niya talaga na matinding dalahin sa buhay niya, yung pinakamalupit na dalahin sa buhay niya, ay ang lagi niyang inaalala, sabi niya sa verse 28 ng 2 Corinthians chapter 11, sa verse 28, yung inaalala niya, liban, bukod doon sa grabing mga tiisin na dinanas niya, ang matinding nagpapahirap sa kanya ng grabe, araw-araw ay yung iniisip niya, pinapasan niya ang alalahanin ng totoong katawan ni Kristo Jesus. Yung alalahanin niya sa mga body of Christ, alalahanin niya sa mga bagong nakakilala sa Diyos, sa mga baguhan sa Panginoon. Ibig sabihin, ang pinakamataas na alalahanin niya at pag-aalala na burden sa buhay niya ay walang iba kundi ang lahat ng mananampalataya na ang tawag ay Iglesia ng Diyos. Yan po yan. Yan po ang matindi, ang body of Christ. The true body of Christ is you and I. The true church is you and me. The true church as the temple of the Holy Spirit, sabi ng 1 Corinthians 6:19, na ikaw ay tinubos niya sa malaking halaga at hindi pelak at ginto ang ginamit niyang pantubos, kundi buhay niya mismo. Kaya sabi niya, ang iyong sarili, ang iyong katawan, di ikaw ang may-ari niyan. Kaya glorify God in your body. Pinagyaman ka upang magpayaman ng iba. Kung ganito lahat ang mindset ng buong Pilipinas, walang mahirap na bansa. Pag sinabing mindset, fixed mind attitude. Kung lahat ng mga ganitong kaisipan, marunong makalimot sa sarili, marunong magpahinuhod, marunong magpakumbaba, alam mo ba, mahirap kaya yan i-maintain. Mahirap yan kasi bakit? Kaya nga lagi mong dala-dala ang cross, laging dala-dala ang cross. Yung baptism of suffering na yan na sinasabi ko ay sa atin ay ang mamatay tayo sa ating sarili at mabuhay tayo sa will ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng cross sa ating panahon. Yan ang ibig sabihin ng baptism of suffering. Oh, grabe ano, alam mo, yun lang paghahanda ng message mga kapatid. Yung araw-araw ka, maghahanda ka ng message, mag-iisip ka, maging buhay lagi ang isip mo, maging buhay na buhay, ano ang mimensahe mo, buhay na buhay, ano ang ibibigay, buhay na buhay na di ka pagsawaan, di nila pagsawaan ang Kristong iyong ipinapangaral, di nila pagsawaan ang salita ng Diyos na iyong ipinapangaral. Mga kapatid, kailangan I need to pay the price. Upang yung aking kabigatan magdala naman ng kagaanan sa iba. Ang aking mga paghihirap, kaluwagan sa iyo. Parang kay Jesus, ang kanyang kamatayan, buhay naman sa iyo.
Si Apostol Pablo, sa amin ay kalungkutan, pero para kayo'y maging masaya. Grabe yung pagtitiis yan. Kaya nga yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 12 na yung sinasabi niyang death to him, no, kamatayan sa kanya. Kaya't habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. Sabi ng English version, mga kapatid, sabi niya, so death works in us, but life in you. Grabe yan. Pero magti-take for granted na lang ba tayo? Na di natin i-acknowledge ang mga pagtitiis na yan, na dinadanas ng senior pastor mo, nang naglilingkod sa iyo, yung pagod niyan, yung paggawa ng outline, mga kapatid, yung paggawa ng tuwing linggo para ikaw mapangaralan ng mensahe na ikaw ay alala mo ba na sila ay ikaw tulog pa, sila ay gising pa. Mga magulang mo, sila ay nag-iisip anong makain mo, pero ang mga ikaw, ano bang iniisip mo tungkol sa iyong kakainin? Kung di mo, wala kang pakialam yan, ewan ko kung anong klase kang tao. Nasaan ang essence ng totoong ebanghelyo dyan? Kaya tayo tinatamaan lagi sa ating sarili lang kapalpakan. Itong suffering na ito, hindi suffering tubungan ng ating mga kasalanan. Itong suffering na ito, hindi suffering bunga ng ating mga kalikuan. Resulta ng ating mga kalikuan. Kaya sinasabi ni Pablo, nawa, wag naman kayong maparusahan o mag-suffer dahil sa inyong mga kasalanan. Kundi mag-suffer kayo ng isang klase ng suffering na mapanatili ang buhay ni Kristo Jesus at maging manifested presence ka, ikaw ang manifested presence of God, na maging tangible ang pag-ibig ng Diyos, maging visible ang pag-ibig ng Diyos, ikaw ang living proof of love of God. Through you, many will see God. Hallelujah. Di tayo Diyos. Pero sabi ng 1 John chapter 4 verse 12, walang nakakita kahit kailan sa Diyos. Yes, true. Pero kung nagmamahalan tayo, hindi yung pag-ibig na puro makasarili, me, my, and myself. Hindi makataong pag-ibig na me, mine, and myself. Kundi sabi ni Paul, kaya habang nagwawagi sa amin ang kamatayan. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians 4:12, so death works in us. Death works in us. But life in you. Kaya verse 11, for we who live are constantly being delivered over death for Jesus' sake. Para lagi kami nabibingit, na binibitay, laging binibitay para lang si Kristo ay aming maipagmalaki. Ikaw, binitay ka na ba sa pagmamalaki mo kay Kristo Jesus? Lagi ka nang bang nabibingit o napapamali sa kanila dahil sa iyong pagmamalaki na si Kristo'y buhay sa piling mo? O kaya lagi kang nabibingit sa hirap kasi o sa kapalpakan dahil talagang laganap at sobra ang katigasan ng ulo mo dahil sa iyong matinding kamalian? Saan sa dalawa? Dahil sa iyong pagiging lawless, kaysa pagmalaki yung pagiging righteous? Saan sa dalawa ang consequence na dinadanas mo ngayon? Bunga na resulta na dinadanas mo ngayon? Doon ba sa consequence of sin? O doon sa resulta, fruit of your labor, just to manifest, para to manifest, to display God in this nation?
Kaya nga po, mga kapatid, isang araw, maaari ngayon di mo pa makikita yan, pero bukas, tatamaan ka talaga. Pag sa mali ang tinanim mo, bukas tatamaan ka. Pag tama tinanim mo, bukas rin magbubunga yan. Ngayon, di mo pa makikita yan. Nakala mo talagang, talaga, okay? Talaga, okay? Oh yes, go ahead. Ay, nako, kinakausap kita heart to heart. Kausapin kita heart to heart, puso sa puso. Payagan mo lang ako magsalita. Wala akong personal sa iyo. Gusto ko lang makita mo ang pinapagawa ng Panginoon Jesus sa buhay mo. Kasi kung lagi na lang tayong gumagawa na according to our own ideas, according to man's wisdom, but not according to the demonstration and the power of the Holy Spirit, kaya tayo nahihirapan. Gusto mong magkaroon ng kagaanan? Pasok ka sa plano ng Diyos. Pasok ka sa purpose ng Panginoon. Pasok ka sa nais ng Panginoon. Oo, yes. Sabi ni Pablo, for we who live are constantly being delivered over to death for Jesus' sake. For Jesus' sake, not out of sin's sake. Not for sin's sake, not for our lawlessness sake, but for Jesus' sake, so that the life of Jesus also may be manifested in our mortal bodies. Para ang buhay ni Jesus may be manifested in our mortal flesh, na magmamanifest ang buhay ni Jesus sa pamamagitan ng katawang itong namamatay. Katawang itong may pagkabulok. So, sa pamamagitan ng katawan mong nabubulok, madidisplay ang Diyos diyan. Ibig sabihin ng mortal flesh, yung mahina frailtiness, mahina frailty na kung saan pundido. Kumbaga, parang madaling mabiak, parang katawan madaling Pero mga kapatid, kaya nating i-manifest. Kaya nga sinasabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, glorify God in your body. Hallelujah. Hindi to paramihan ng pera. Ano mo naman yung marami kang pera? What shall a profit a man if he gains the whole world? Di ko sinasabing di natin kailangan ng pera. Baka sabihin mo, ay si Pastor Don, di kailangan ng pera. Huwag mo, hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, let the money serve God. Glorify God with your money. Pero kapag money na ang iyong pinapanginoon, anong sabi niya? Anong mapapala mo kung mapasayo yan? Kung nakuha mo naman yan sa maling buhay, sa maling paraan, kung ang ikapapahamak naman yan ng iyong kaluluwa. O, di ba? Sabi ng Luke 12, mag-ingat sa lahat ng uri ng kayamanan, kasakiman. Sabi na ng Matthew 16 din yan. Sapagkat ang buhay ng tao wala sa laki ng kayamanan. O, diba? Wala naman yan sa paramihan, palakihan ng bahay. Anay mo naman yung malaking bahay. Tingin ng mga tao sa labas, ang ganda-ganda ng buhay mo. Pero ang totoo, ano? Maganda ba talaga? Oh, maging totoo ka. Maganda ba talaga? Pero ang totoo, naghihirap ka, at yung paghihirap na yun, hindi wala kang pera, naghihirap ka sa wala. Mayroon kang pera, pero hirap na hirap ka sa buhay mo na parang di ka kontento, di ka masaya, kulang, laging kulang. Lagi ang gulo. Ang ganda ng iyong higaan, waterbed, di naman makaidlip. Ang ganda ng bahay, wala namang kabuhay-buhay. Yun ang matinding hirap. Hirap ka dahil doon sa alin? Di dahil wala kang pera.
Hirap ka dahil alam mong kulang, dahil hindi mo na-touch ang purpose ng Diyos. Kaya nga may kanta dyan the greatest thing in all my life is loving you. Di ba? The greatest thing in all my life is serving you. I want to serve you more. O di ba? Pero puro ba bed of roses ang pag-serve? No. Laging may puhunan. At ang puhunan na binabanggit ni Pablo, lagi na lang kami constantly being delivered, constantly habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Hallelujah. Praise be the name of Jesus. Mahayag ang kanyang buhay. Bilang carrier ng ebanghelyo. Bilang tagapagdala ng ebanghelyo niya. Ang tagapagdala ng ebanghelyo, hindi lang pastor. Ikaw din, wife sa husband mo. At ikaw din, husband sa wife mo. Ikaw din, parents sa mga anak mo. Paano ba kayo naging tagapagdala ng ebanghelyo sa kanila? Liban lang sa mga anak na namimili at ayaw nila. Kasi itong problema natin choice. Pag na-exercise natin yan ng maling paraan, wala pwedeng pumigil sa'yo. Anong magagawa mo sa taong gustong magwala? Yan ang kakaibang suffering. Yan ang suffering na dinadanas ng marami ngayon, yung consequence na hindi nila pinili ang Diyos. Ako, nagkukwento lang sa iyo para maintindihan mo to. Kasi makita natin na yung yaman ng kahulugan ng paglilingkod ay napakasaya yan at kahit sa gitna ng suffering, masaya pa rin. O bakit ko alam? Sabi ni Paul yan sa Romans 5, nagagalak kami sa aming pagtitiis. O, sa akin na lang, sinong gustong kayang maging masaya na may saklay siya? O, sige nga, sinong makatatagal sa ganitong may saklay ka? Sige nga, may kuba ka pa, tingnan mo. May kuba pa ako. Makita mo, yung pa ako, di ako makatayo kung wala ito. At ngayon, di ako makakalakad nang wala akong wheelchair. Kasi dati, malakas-lakas pa yung aking sobrang liksi ko. Ngayon, yun pala pag nagkakaedad. Oo, nagkakaedad ang katawan ko. Patalas naman ang patalas ang spirit ko. Payaman naman ang payaman ang spirit ko. Nauunawaan ko naman. Kaya may kita mo, mga kapatid, hindi po kawalan ang edad sa physical, numero na lang yan. Pero ang edad ng iyong spirit, kakaiba. Di ka pwedeng hadlangan ng malilimitahan ng iyong lugar. Di ka malilimitahan. Dito lang ako sa bahay, di naman ako lumalabas. No. Alam mo, sus, Panginoon ko. Ito, parang pag hindi ka sanay sa piling ng Panginoon, yung nasa loob ka lang, 5 buwan nang nasa bahay ka lang, mga kapatid, parang kalbaryo yon. Parang di ka man lang makalabas, di ka man lang makapunta sa mall, di ka man lang, hindi ako lumalabas. Kasi alam mo bakit? Mas malalim at napakasaya ang paglingkuran ka. Napakasaya ang maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagninilay na itong mga mensahe na ito, magdinilay, magawa ng mensahe, gumawa ng Panginoon sapagkat masaya akong maglingkod sa inyo. Oh, hallelujah. Glory to Jesus.
Kaya sabi niya, for we who live are constantly being delivered over death. Delivered over death. Ano po ito? 1 Corinthians 15:31. Ito yung dead to self. Sa ating panahon. Dead to self and alive to God. Yung mamamatay ka araw-araw sa iyong sarili. Sa gusto mo. Dahil papalitan ng gusto ng Diyos. Papalitan kung ano ang kalooban ng Diyos. Papayagan mo kung anong kalooban ng Diyos. Umabot talaga to the point that masabi mo sa iyong sarili na, Lord, not my will, but your will be done. To the point na maabot mo at talagang masabi mo sa iyong sarili, araw-araw to daily I die daily, sabi ni Pablo. I die daily. Sabi ni Pablo, I carry the cross. Yung cross na ito, hindi po yung kahoy na bit-bit mo. Ang cross na ito ay walang iba, kundi dahil sa cross ni Jesus, dumating sa atin ang righteousness. Ito yung righteousness na binigay sa iyo ng Panginoon. Paano mo pinagtanggol yan, ipinaglaban yan na hindi ka makontaminate? Hallelujah. Thank you, Lord, for this wonderful revelation. Paano mo pinaglaban yan upang di ka makontaminate? Yan ang cross. Huwag kang magdala ng literal na cross. Insulto yan sa Panginoon. Ginawa niya na nga yan, inulit mo pa. Iniinsulto mo ang Diyos na hindi mo talaga alam yung ginagawa mo. Dala-dala mo rin ang cross, dadaan ka dyan sa karsada. Tuwing mahal na araw, dala mo para masabing ano. Pero pagkatapos mong buhatin, pagkatapos ng mahal na araw, walang hiya na naman ang buhay mo. Kundi ba naman yan, blasphemy sa harapan ng Diyos. Ang cross sa atin ngayon ay buhay. Dahil sa cross niya, naligtas ka sa sumpa. Dahil sa cross na inakri niya, kasi lahat ng ipinako sa cross ay tinuring na sumpa. At yung sumpa na yun, hindi dahil sa kasalanan niya, kundi kasalanan natin, at tinapos niyan dyan sa cross. Kaya yung bit-bit namin lagi ang cross, hindi yung bit-bit ang ang kasalanan ulit, kundi bit-bit natin ang righteousness ng Diyos sa buhay natin. Bit-bit natin ang blessing ng Diyos sa buhay natin. Ang sunod kong tanong, paano mo pinagtanggol yan na wag yan mawala sa'yo? Yan ang cross. At yung cross, mga kapatid, na ginawa ng Panginoong Yesus, yan ang dating nasa malayo tayo. Pero dahil sa cross niya, tayo ay nailapit muli sa Diyos. Tayo ay excluded from the life of God. Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 18, tayo ay excluded from the life of God because of the cross na ilapit tayo balik sa Diyos. Now, the same thing, yung cross na meron tayo, maraming mailalapit sa Diyos. Suffering. Baptism of suffering. Hallelujah. Kung naintindihan mo lang sana yan, hindi sana ganyan ang buhay mo kahirap. Hindi sana ganyan kakomplikado ang buhay mo. Kasi konting suffering lang na meron ka, bakit ganito buhay ko? Kasi di mo naintindihan. Yung problema mo 20 years ago, problema mo 10 years ago, siyang pa rin problema mo ngayon. Bakit? Kasi hindi ka lumago. Hanggang ngayon, infant ka. Sabi ng Hebrew 5, you are unaccustomed to the word of righteousness. Hindi ka sanay. At hindi mo sinanay, intentionally, kailangan mong magsanay. Gaya ng pakikinig mo sa DLS, dito marami kang matutunan. Hindi ko sinabing ito lang ang programang maganda.
Hindi ko sinabi ito lang ang programang makakaano sa'yo. No, no. Marami dyan. Maraming makakatulong sa'yo. Mabigat to, araw-araw. Alam nyo, yung araw-araw, ganito, araw-araw, nako, hindi to madali. Pero alam mo, ang Holy Spirit talaga, napakayaman. Napakayaman ng Holy Spirit sa atin. At nais ka niyang abutin. Nais ka ng Holy Spirit pakilusin. Nais ka ng Holy Spirit na ikaw ay gumalaw sa paraan niya. Nais ka ng Holy Spirit, nais ng Holy Spirit na ikaw ay kumilos sa paraan niya. Yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 5 at 2 verse 4 and 5. Not made out of wisdom of men, but made out of the demonstration of the Holy Spirit through you. Hallelujah. Grabe ka. Alam ko, pinagpala ka ngayon sa mensahe na to. Hindi kalugihan kung bakit ka may suffering na dinadanas because of righteousness. Ano sabi ng Romans 7 verse 21? Ito ang natuklasan ko. Kung kailan ako gumagawa ng mabuti, ang masama malapit sa akin. Totoo yun. Totoo talaga yun. Yan yung sinasabi niya na lagi kong daladala, bit-bit, nabibingit, nadadawit. Lagi kaming habang nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan. Totoo yan. Alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Kasi ang gustong sabihin ni Apostol Pablo sa Romans 7:21, yung kanyang righteousness gusto niyang gumawa ng mabuti. Ngunit yung kaya niyang gawing mabuti, hindi niya magawa at ngayong gumagawa siya ng mabuti, ang masama malapit sa kanya kasi ang masama o talaga, di magka-frequency yan. Kasi ang masama gusto rin nilang mandamay. Ang masama gusto rin nilang gumawa sila yung mabuti ng gano'n ng masama. Kaya at masaya pa sila na gawin yung, ang mga taong gumagawa ng masama. Sabi ng Romans 1. Basahin nyo Romans 1, buong Romans 1. Doon na lang mula sa verse 16 hanggang to the following. Romans 12. Daigin ang mabuti, huwag kayong magiganti. Daigin ang mabuti, ang masama ng mabuting paraan. Daigin nyo. At ang sabi ng Romans 4, dahil sabi doon, it is true goodness, sinners leads to repentance. Yung magpakita ka pa rin ng mabuti sa mga taong gumagawa ng masama sa iyo, at malaking cross yan. Yan ang cross. Yan ang meaning ng baptism of suffering. Pero bakit ka magtatantram dyan sa gilid? Kung kailan naman ginagawa ko yung mabuti, sila naman. Isip ng mga bata yan. Di tayo nagtatayo ng children's church. Ay, talaga naman. Sana, naintindihan mo to ha. Naintindihan mo to. Wow, galing, di ba? I need you to understand this. I need you to see in God's perspective. What is baptism all about? Baptism of suffering. And that's why the analogy of the baptism is, alam mo ba, yung makita mo talaga yung binagagawa ng Panginoon, yung makita mo na yung death works in Him. That works in Him so that light may works in others. These are the kinds of principles that we need to learn in this end time harvest. Lalo na ngayon itong pandemic na to.
Lalo na itong mga pangyayari na ito ngayong pandemic. Rampant ang mga pagtitiis. Kasi ang dami ngayon na wala ng trabaho. Ang dami ngayon, makikipagsabayan ka ba? Na dating marangal ang ginagawa mo nung mawalan ka. Makipagsabayan na lang din ako sa masasamang tao. Alam mo, ang isang napakalaking mali kasi at inaccurate na ang akala natin, tayo tinawag ng Panginoon at pag tinawag tayo ng Panginoon, ay tinawag tayo na ang buhay na ito ay puno lang ng kasaganaan, ginhawa, komportable. Ang alam natin ay professionalism lang. Ang alam natin, ganyan lang. Hindi ko sinasabing kasalanan yan. Ang ating talagang kakulangan, wag na lang mali, kakulangan. Yung akala natin yan yun. Pero kaya, di tayo natutong mag-sacrifice. Kaya yung change man talaga, it takes a lot of personal sanctification and a lot of sacrifice in our part. Just for you and I to live what is pleasing to God. You need to pay the price for that. Para yung works ng Panginoon, yung buhay mo would not be shaken of today's problem. Kaya nga dito, binabanggit ng 2 Corinthians 4:12. Nang sabi, so death works in us, but life in you. For we who live are constantly being delivered over to death for Jesus' sake, so that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. They will see God, they will see Jesus through you. So that they would see Jesus through you. Kaya sabi sa verse 13, having the same spirit of faith, according to what is written, I believe, therefore I spoke. We also believe, therefore we also speak. Verse 14, knowing that he who raised the Lord Jesus, 2 Corinthians 4, verse 14, knowing that he who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus and will present us with you. Ay, galing talaga, mga kapatid. Iprepresenta ka ng Diyos sa mga taong ginawan mo ng mabuti. Hallelujah! May presenta ka ng Diyos sa mga taong ginawan mo ng mabuti. Sabi niya rito, verse 14, knowing that he who raised the Lord Jesus. Sino yung nag-raise kay Jesus? Ang Diyos Ama. Ang Holy Spirit. Anong nangyayari? Will raise us also with Jesus. Yan din yung sinabi ng Romans 8:11 Will raise us also with Jesus. The same language. Therefore, sabi niya, having the same spirit of faith, according to what is written, I believe, therefore, I spoke. I believe, therefore, I spoke. Ang aking pinaniniwalaan, kaya ako rin na yung nagsasalita. Akin ding isinasabi sa inyo. Knowing, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Amen po ba doon? Knowing, tingnan natin.
Okay, sabi ito, sapagkat alam namin, ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay sa amin kasama si Jesus at magdadala sa atin sa kanyang piling. Dito ako magtatapos. Sa madaling sabi, may reward ka dyan. Kung nag-suffer kang kasama niya, mabubuhay ka rin kasama niya. Kung nagtiis kang kasama niya, mananagana ka rin kasama niya. Kung maitaas siya, itataas ka rin kasama niya. Ang tindi ng biyaya ng Diyos sa iyo. Kaya wala pong namuhunan ng isang pulidong paglilingkod na hindi natin dadanasin ang abot-abot na pagpapala dyan. Na hindi natin matatamasa ang abot-abot na pagpapala dyan. Kaya ako'y naniniwala na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga lingkod at nais niya na ikaw at ako ay dadanasin ang grabing abot-abot na pagpapala na yan. Hallelujah, di ba? Kaya ang grabe ang Panginoon talaga. Grabe ang kanyang biyaya sa buhay natin. Grabe ang gusto niyang maranasan natin itong end time harvest na ito. At pagpalain tayo ng Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. O, purihin ka, O Lord. Purihin ka in Jesus' name. O, luwalatiin ka in Jesus' name. Palain ka ng Panginoon, kapatid, na nakikinig sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.